Ayan, no? Gusto niya malaya. Meron tayong presence ng earth sign, guys. Aquarius, Gemini, Libra. Gusto niya ng malaya. Ayaw niya ng nakatali. Ayaw niya ng nakatali siya. Hindi siya committed type of person. Hindi siya willing na mag-commit, no? Easy go lucky, very easy go lucky. For some of you, maaring medyo bata pa or may pagka-immature itong person nyo na hindi talaga siya handang mag-commit right now, mga kapiksi. And which is very opposite ng iyong gusto. Kasi yung iba sa inyo, parang you want to settle, gusto nyo mag-settle, gusto nyo seryoso, gusto nyo yung kayo lang, the one, ganyan. But opposite yun ng person nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love life reading, guys, para sa September for Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Combination, guys, ng positive and negative energy, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Rules can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, guys, try nyo panoorin yung video sa inyong partner or specific person kasi baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga ito yung mga sitwasyon, no, na maaaring na-experience nyo right now sa inyong relationship. At the center of your spread, mga kapiksi, merong broken-hearted na energy dito, no? So, syempre kapag broken-hearted, ibig sabihin na nagkakaroon kayo ng mga negative experiences, negative circumstances sa inyong relationship na nagpapalungkot sa inyo. So, syempre andyan yung mga problema, mga hindi pagkakaunawaan, miscommunication, misunderstanding, and nandun kayo right now dun sa stage na dinadamdam nyo yung mga emotional pain, mga kapiksi. So, nandiyan yung nalulungkot kayo, nasasaktan kayo, yung iba hindi nyo alam yung gagawin. For some of you, maaring pwedeng kakabreak nyo lang or pwedeng nandun kayo sa stage na feeling nyo magbe-break na kayo ng person nyo. Yeah, so, nagets nyo ba? Nandun yung parang tapos namimiss nyo yung mga happy memories nyo ng person nyo, especially if may mga pictures kayo together, mga kapiksi, sa cellphone nyo, ganyan, or yeah, sa cellphone. Ano na tayo ngayon, high-tech age na, diba? So, wala na yung mga pictures na piniprint. Hindi ko alam kung nagpapaprint pa kayo, pero more nowadays, puro digital na, diba? So, pwedeng nasa cellphone nyo or sa computer nyo, whatever, pero parang binabalik-balikan nyo yung mga ala-ala na yun because of your sadness, mga kapiksi. Kumbaga parang yun na lang yung nagpapaalala sa inyo ng mga magagandang memories nyo together. For some of you, nararamdaman ko na miss nyo na yung person nyo. Miss nyo na yung dating kayo ng person nyo, mga kapiksi. So, nandun kayo sa stage na parang hindi nyo alam, you're lost right now. And yung iba sa inyo, parang bumabawi kayo sa sarili nyo na parang, or parang I'm sensing na para makakope up kayo dun sa inyong pagiging broken-hearted. You're trying to go out with friends, lumalabas, kasama ng mga barkada. Yung iba sa inyo, maaring nagpa-party-party, umiinom, ganyan. Nililibang yung sarili, mga kapiksi. Pwede rin naman na yung iba, parang ito yung coping mechanism, diba? Ganun naman talaga kapag may mga problema tayo, para makalimutan natin, at least temporarily, dinadivert natin yung attention natin sa ibang tao, being happy, doing things that we love, ganyan. Pero hinay-hinay lang din, guys, especially kung ang nagiging outlet nyo is mga inom, barkada, or bisyo. Wag masyado kasi baka naman mapasama kayo. Okay? Baka imbis na makarecover kayo dun sa mga emotional pain nyo, lalo pa kayo mapahamak. So, in moderation lang, mga kapiksi. And yung emotional pain naman, guys, hindi naman yan agad-agad basta-basta mawawala. Alright? It's a process. Kailangan magkaroon ng acceptance para maka-move on, maka-move forward. If in case naka-resonate kayo, guys, pwede nyo pakinggan yung ating Ho'oponopono plus Self-Love Subliminal. Very soon, gagawa din ako ng another
subliminal yung pampa-move on mga kapiksi, no? Meron tayo ng dati. So, pwedeng ibalik natin yun para mabilis yung inyong recovery sa inyong mga emotional pain. Pero yung ating Ho'oponopono subliminal, guys, super effective, as in super dami ng success stories na katulong talaga para maibsan yung mga dinaramdam nyo, guys. Nakaka-relax. So pwede nyo pakinggan, i-combo nyo with self-love subliminal. Right? So, yan yung ating nakikita sa inyong sitwasyon, guys. Comment down below if nakaka-resonate kayo. Tingnan natin yung mga additional na ganap sa relationship nyo, guys, ngayong September. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng love at Virgo. Habang shuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. As in, marami kayong matututunan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng love, mga Kapiksi. Tapos, ito yung energy ng Virgo. Ito yung nakikita natin, guys, no, na talagang broken hearted kayo. Kita nyo naman, 3 punyal nakasaksak sa inyong puso. Ayan. So, ito yung energy na yan, guys. Heartbroken. Okay? So, yeah. Meron talaga kayong mga pinagdadaanan sa inyong relationship that makes you very heartbroken, mga Kapiksi. Pero, normal naman sa relasyon nyo magkaroon ng problema, guys. Pero, syempre, kanya-kanyang stage, kanya-kanyang degree, kanya-kanyang level, 'di ba, ng pagiging heartbroken. Sometimes nare-resolve, sometimes hindi na. Pero in your case, mga Kapiksi, yung pagiging heartbroken nyo, feeling ko matagal nyo na tong kumbaga may intuition na, may nararamdaman na kayo. May napapansin na kayo, ganyan. Meron tayong strong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, I'm sensing na yung person nyo maaring comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Parang medyo selfish yung person nyo and parang parang wala siyang pakialam sa'yo. Kumbaga parang, yes, in a relationship kayo, pero this person is not very committed sa'yo. Parang this person, hindi kanya masyadong priority, mga Kapiksi. Maaring mas pina-priority niya yung kanyang personal na goals or yung kanyang trabaho or yung something na magbe-benefit siya. For some of you, pwedeng friends with benefits din kayo. Comment down below, guys, if naka-resonate ka, na parang not really committed sa isa't isa, pwedeng friends with benefits. And dahil nga itong person na to ay medyo nanlalamang, ganyan. Kung saan siya magbe-benefit, doon siya. Pero yung commitment, parang hindi niya yon maibigay sa iyo, mga Kapiksi, because this person loves himself or herself more than he or she loves you. Ibig sabihin, mas mahal niya yung sarili niya kaysa mahal ka niya. Pwedeng meron din siyang feeling sa'yo, but not to the extent na gagawin niya yung lahat para sa'yo or magiging committed siya sa'yo, kasi this person, mas priority niya yung sarili niya. And parang hindi pa rin ready mag-settle tong person na to sa isang serious committed na relationship. And I'm also sensing na if ever man na maghiwalay ka nitong person mo, yung next relationship niya, ganun din. Parang ganun din yung mangyayari. Hindi rin siya magsisettle, pwedeng for fun lang din, having fun, because this person, ganun talaga yung gusto niya. Pwedeng magkaiba kayo ng lahi nitong person mo, baka ganun yung kultura nila, mga Kapiksi, or baka naman legal sa kanila, lalo na kung mga Muslim ba or Islam, ganyan, di ko alam, sorry. Mga Muslim, di ba, parang
legal sa kanila yung mga may multiple partners as long as kaya nilang sustentuhan. So maaaring ganun yung person mo, kaya pwedeng merong multiple partners yung person yung mga kapiksi. Ayan, no? Gusto niya malaya. Meron tayong presence ng earth sign, guys. Aquarius, Gemini, Libra. Gusto niya ng malaya. Ayaw niya ng nakatali. Ayaw niya ng nakatali siya. Hindi siya committed type of person. Hindi siya willing na mag-commit, no? Easy-go-lucky, very easy-go-lucky. For some of you, maaring medyo bata pa or may pagka-immature itong person nyo na hindi talaga siya handang mag-commit right now, mga kapiksi. And which is very opposite ng iyong gusto. Kasi yung iba sa inyo, parang you want to settle, gusto nyo mag-settle, gusto nyo seryoso, gusto nyo kayo lang, the one, ganyan. But opposite yun ng person nyo, mga kapiksi. Water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. So maaring for some of you polygamous, no? So maaring multiple partners talaga. Sorry na rin ko yung salitang term na yun, pero maaring multiple partners talaga. Open relationship etong person mo. Mahilig siya sa open type of relationship, mga kapiksi. Alright? So, yeah, comment down below, mga kapiksi. If naka-resonate kayo dyan, tingnan natin yung mga love advice sa inyo, guys. Again, guys, depende pa rin sa kultura. Minsan, may mga ganun talaga na pwede sa kanila yung multiple partners. Sabi ko nga yung mga Muslim, diba? So, if papasok kayo sa ganyong sitwasyon, tas alam na nyo na ganun yung kultura nila or tradition nila, huwag kayo masyadong mag-expect, diba? Otherwise, baka nasasaktan lang talaga kayo. Okay. Alright. So, tingnan natin, mga kapiksi, kung anong additional na message para sa inyo. Huwag gawing komplikado ang mga bagay, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, especially kung Muslim yung person nyo, syempre, legal sa kanila yung mga multiple partners. Huwag nyo nang gawing komplikado. Kung ayaw nyo ng ganun, dapat in the first place, hindi kayo nag-jowa ng Muslim or nag-jowa ng pwede sa kanila yung multiple partners. Otherwise, baka naman, guys, masyadong seryoso, masyadong emo, masyadong alam nyo yun, seryoso, madrama, ganyan. Just in case, no? Meron kasing ibang tao na gano'n, na parang konting bagay lang, hindi lang nag-text, hindi lang nag-reply, ayaw agad. May iba agad, no? So, pinapakomplikado, pinapa-emo, ganyan. So, wag natin bigyan ng masyadong ng kahulugan yung mga bagay-bagay. Especially kung based on speculations lang and mga negative assumptions, mga kapiksi. Okay? Simplihan lang natin. And just focus on yourself, mga kapiksi. Go back to yourself. Tell yourself na you deserve love, you deserve to be loved and wanted and chosen and appreciated, diba? Para yun din yung ma-experience mo sa iyong 3D or sa iyong physical reality. Alright, so comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo. Ito yung ating 4th quarter kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.